Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Balita namin na kampanya ka raw laban sa kandidato namin. Talagang ganyan. May kanya-kanya tayong karapatang mamili kung sinong gusto natin maging kandidato. Pero hindi bale, hindi ka namin pipiliting suportahan ng kandidato namin. Pero itong tandaan mo kapag natalo sa lugar na ito ang manok namin, babalikan ka namin. Damay pa ang pamilya mo. Tandaan mo yan. Tira mga bata. Oo. Anong gagawin natin? Tiyak na lalabas naman ang kandidato mo kahit hindi tayo kumilos. Baka akala nila siguro kaya nalang takutin ng mga tao rito. Magugulat nila sila pagkatapos ng bilangan Mabuti ka makakasampung boto sila sa presinto natin. Diyan nga ako takot. Baka gumanti sila. Kaya hanggat maaga, umiwas na lang tayo. Gawin na natin yung matagal mo nang binabalak. Lumipat na lang tayo sa mga nanay mo sa Angeles. Ha? Sa mundo ng pagdurusa, kailan pa ba magbabago ang buhay kong gulong-gulo? Sana'y tulungan mo kung bakit ba matanto. Hoy, likod kong tawagin niyo, ilahin ng gusto. Ngunit bakit ba kailangan pa ang buhay ko ay itaya? Basta kung nagsabihin ko, ano ang naging kasalanan ko? Bakit ba mabuhay ba? Yan ang tanong sa sarili ko sa pagsubok na ito.
Pandesal, Karamihan! Pandesal! 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 Pandesal, Karamihan! Pandesal! Junoy, mauna ka na umuwi. Sabihin mo sa nanay, magtitinda pa ako ng ice drop. Kuya, wag ka magpapagabi ah. Malaking tulong din yung pagtitinda ng pantisal at ice drop ng anak mong si Ino, ano? Kung hindi, lalo siguro napakahirap ng kabuhayan natin. Kaso lang, naawa ako dun sa bata. Hindi wala ng oras para sa kanyang sarili. Kung hindi mo naman matalino yan eh, hindi na siya sana naging salutatorian sa kanyang klase. Sabi mo na naman sa'yo nagmana. Ito naman ah. Mahusay ng bata yan. Nasipag mag-aral. O, konti na ang oras para sa pag-aaral ng kanyang leksyon. Number 2 pa rin. Yan ang mahusay. Maswerte tayo. Matagal ka pa ba dyan? Ino? Tay? Oo, anak. Hating gabi na. Baka magkasakit ka dyan sa ginagawa mo. Hala, sobrang pag-aaral na yan. Matulog ka na. Sige na ho, inay. Mauna na ho kayo dahil tinatapos ko pa itong assignment ko eh. Matulog ka na. Patayin mo yung ilaw. Naantok na ako. Sige ho, inay. Tulog ka na. Opo. Pare, di ba si Neneng yun? Puro ka na maable eh. Pag nandiyan naman si Neneng, wala kang magawa. Oo nga naman, Rolly. Hanggang lingaw tingin ka na lang eh. Hoy, sa lahi namin, hindi kami nanliligaw ng babae. Basta gusto kong babae, basta ko na lang kinukuha. Manood kayo sa gagawin ko ah. Neneng, sandali lang. Huwag mo nga ako abalahin. Nagmamadali ako. Kung gusto mong paraanin kita, halik muna sa pisngi. Wala ka palang minat macho eh. Kinukuha lang daw ang babae. Rolly, pasensya ka na kay Neneng. Mainit ang ulo nun eh. Nagmamadali sa pagpasok sa eskwela eh. Nangiinsulto ka pa yata eh. Hindi, Rolly. Pinagalitan nga ng nanay kanina yun eh. Okay, kilala ko pa ka mo. Nasa likod mo kami. Pambihira naman kayo eh. Magkakapit bahay tayo eh. Wala akong kapitbahay na tulad mo. Ring! Pare, wag! Wag! Huwag ka pakialam! Para.
Kaya't lamog na nga ang katawan ng mga anak ko. Mr. Samonte, ang nangyaring ito ay maaaring umabot sa husgado pag hindi nyo nabayaran ng kanilang hinihinging damages. Kung maaari ho sana, huwag na natin pabutin doon. Kahit na hindi ko po alam ho ang buong pangyayari, nangangako ho ako na pabayaran mo lahat ho ang kanilang hinihingi. Ako na mismo ho ang humihingi ng paumanin para sa dalawang anak ko. Itong dalawang kasi ito Hindi naman kami nagkulang sa pangangaral sa kanila. Ano kayo? Baka sabihin niyong kinukonsinti ko itong mga anak ko. Halika! Hindi ka na nakawa sa nanay mo. Kaya ano dapat sa'yo? Walang hiya ka! Sama na yan! Naman na. Naman. Tatanda mo na! Ito dapat sa'yo, nung bata ka pa! Paawa ka sa nanay mo! Ha? Tay, Walang hiya ka! dito, nakakaya ako sa mga tao. Tama na naman. Dami-daming tao. Isa ka pa! Yan dapat sa'yo! Bahay na yan. Hiya kayo! Pare, saan kayo punta? Diyan lang. Uwi na. Sa monte, sandali lang. Bakit? Alam mo na sigurong may isang grupo na nangingikil ng pera sa mga estudyante. Ay, hindi pa pare. Ang kapatid mong si During, lagi nilang biktima. May dahilan ba para magmalasakit ka, kaibigan? Tinawag mo na akong kaibigan. Pero pinagdududahan mo pa. Siya nga pala, Boy Topas ang pangalan ko. Matigas ka talaga! Panata mo na, pare! Ha? Baka mo! Halika! Ha? Bibigay ka ba o hindi? Ha? Ha? Bilis! Bibigyan naman ako kung may pera ako eh. Bigyan mo na! Ha? Bilis! Bibigyan na ako. Saka na! Yan. Uwi na! Ano pa ang tinitingin mo? Alis na! Ang dami niya. Ayos mo, pare. Mga kaibigan, meron sana ako ipapakiusap sa inyo kung pwede. Ano yan? Kung pwede sana, huwag niyo na obligay magbigay pa si During Samonte. Bakit? Sino ko ba para pumadrino sa kanya? Kasi gipit din yung tao, pare. Madalas nga wala siyang baon. Kung nagmamalasakit ka, ikaw na lang ang magabono sa toka niya. Ha? Katulad ni During, walang-wala rin ako eh. Katunayan nga yan, sa akin pa nanggagaling ang ibinabaon niya. Ba? Nuno pala ng kanununuan tong hayop na to eh. Ibang hinahanap ng kumag na ito eh.
Gano'n na! Oh boy, ba't ngayon ka na? Boy. Hindi na pa kita hinihintay ah. Sensya ka na, medyo na-late ako. Kasi yung kapatid ko tinulungan ko pa. Palagi kasing pinapakalan Ano sa nangyari? eskwela Hindi namin. ba makalaman? Kaya napaaway ako. Palagay mo sa akin. Pati na Oo, matay tao. natin. Marami na naghihintay na customer doon. Alam mo naman, maraming manunulot doon. Baka masunod pa tayo. Tara. Sige na nga, tayo na. Boy, hintay mo muna ako sandali at papasok na ako sa loob. Sama mo na ako. Hindi pwede, lasing ka na Mahirap na baka ubusin mo yung... Baka mapaaway ka doon. Wala alalis. Hindi ako mapapaaway doon. Ang sinasabi ko sa'yo, baka ubusin mo yung tira ng mga customer doon sa loob. Mahirap na, lasing ka na. Talagang mapilit yung Amerikanong yun. Kaya pinagbigyan ko na lang. O, ano nangyari? Nag-check-in kami sa hotel. Tapos nandun na kami. Wala naman nangyari. Bakit wala? Natulog ang loko. Kaya iniwan ko na lang siya doon. Uy! Oh, kanina pa kita hinihintay ah. Pasensya ka na. Kasi late na kami dinismiss kanina Oh, mamaya ng bayad ah. Hindi ka pa Sige, naman okay yata aalis eh. Siya nga pala. Walang susundo sa akin mamaya eh. Baka pwede mo naman ako ihatid. Sigurado, madaling araw na naman ang tapos niyan. Oh, to para sa'yo. Baon mo na yan. Umagain na naman ako niyan. Maaga pa naman ang klase ko bukas. Lang natin na may deliver natin lahat ang mga kompromiso natin sa lahat ng lumberyard dito. Oho. Tang, andyan si Sargento. Pabalik kayo sa trabaho nyo. Tara. Oh, pare, Pare, napasyal ka. oo. Binibisita lang kita. Gusto ko malaman kung anong kalagayan mo rito ngayon. Biro mo, mag-iisang taon na tayo hindi nagkita. Magsasampung taon ka na nagtatrabaho rito. Oo nga, pare. Alam mo naman dito sa Angeles, kung pangkaraniwang manggagawa ka lamang, hindi ka asenso. Mga kumikita rito, mga nagisanteng malalakas ang impluensya at sa mga politiko. Pati nakamo yung mga negosyong iligal. Kaya lang, pag natsyempohan sila, tapos. Imbitahan nga kita minsan, pare, para magkainuman tayo ulit. Sa isang araw ng linggo, dali mo si kumare. Sige. Sige nga pala, pare. Kamusta mga anak mo? Mabuti naman. Si Hihino nga hanggang ngayon, malaki pa rin na itutulong. Kahit pumapasok pa sa eskwela. Pare, sinaihin at during. Subaybay mo mabuti. Baka masabit sa paggrupo-grupo. Mahirap na. Bakit pare? May ginawa ba yung dalawa? Wala, pare. Yung sa akin, paalala lamang. Sige, tuloy na ako. Sige pare. Oh, ba't ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay ah. Pasensya ka na. Hindi kami sinipot ng kausap namin Mister kami. Tara.
Saan? Ano ba sa atin, Chip? Tungkol sa nangyaring patayan sa loob ng isang club kagabi, dito sa Balibago. Regular customer ng club na yon. Nakaaway si Boy Bicol. Palagay ko, gumanti lang si Boy at mga bata niya. Sino ang Boy Bicol na yon? Si Ino Samonte. Isang cigarette vendor. Pero, nagpapanggap lang yon. Katunayan, siya may hawak ng lahat ng club dito sa Balibago. Pero ang totoo, siyang utak. Ano ba? Nay? Ay, naku. Bakit kulang na naman to sahod mo? Wala tayong magagawa. Nagbigay na naman kasi ako doon sa grupo ni Commander SP eh. Ako naman, oo. Wala na bang katapusan ang pagbibigay mo ng kontribusyon sa mga yon? Wala. Kailan ka pa ba nila titigilan? Hirap na hirap na nga tayo. Wala tayong magagawa doon. Lahat ng kumikita, nagbibigay sa kanila. Kulang na lang nga na kolektahan nila ang mga kargador at mga nagpapalimos. Ay, nako. Nay? Ano? Kawaan ka ng Diyos, anak. Siya nga pala, Nay. Ito nga pala yung kinita ko. Pasensya na ako kayo at medyo maliit yan. Dahil mahina ang benta ngayon eh. Lutang na. Ang pangalan Boy Bicol sa Balibago. At saka sa buong Angeles. Bakit si Boy Bicol pa ang pasisikatin natin? Ba't hindi tayo na lang mismo? Matalino si Ino Samonte. Hindi natin basta-basta makukumbinse na sumama sa atin. Maaari lamang natin gawin to kapag ipit na siya. Ano ba meron si Boy Bicol? At siya napili mong pasikatin. Unang-una, kilala siya sa buong Balibago. Mula pa nung bata pa siya. Dahil nakikita siya kahit saan. At ang pangalawa, eksperto siya sa pagbubukas ng mga kandado. Lalo na sa mga nakalak na bahay. Pero isa lang, ang kailangan natin na may pangalan. Para sa ating hanapbuhay. Para hindi tayo nalalantad. Talagang bilib ako sa utak mo, boy. Ang mapapasama, hindi tayo. Si Boy Bicol. Hoy, Hihino. Huwag na huwag kang magkamaling dalhin dito yung kinakasama mong hostess, ha? Hindi naman sa nakikialaman ko sa pagsasama ninyo. Pero baka mamaya, pag-usapan tayo ng mga kapitbahay natin. Ha? Oo, Tay. At ano ba itong napabalitaan kong hinahanap ka raw ng pulis? Hihino, ha? Hindi kami nagkukulang sa pangaral sa'yo. Mabuti pa, anak. Tigil-tigilan mo na yung pagpunta sa club. Lalo ka lang mapapahamak niyan eh. Ha? Nay? Kabisado niyo naman ako, Nay. Hindi ako basta-basta nasasangkot sa kung anong kalokohan. Kung magkaganon man, sa kadahilanang di ko na maiwasan. Kaya nga, para makaiwas ka, layuan mo na yung ganong klaseng lugar. Pero, paano ka naman kayang makakaiwas sa mga club? Naroroon si Biring. Lang.
Anak, mag-isip-isip ka. Yang minsan pagkakamali, susundan pa ng maraming pagkakamali. Malaki rin ang koleksyon natin ngayon, para, no? Tiyak na matutuwa sa atin si Commander, pare. Siyempre naman. Mga kaibigan, meron sana ako ipapakiusap sa inyo kung pwede. Ano yun? Gusto ko sana makaharap at makausap yung commander ninyo. Bilib ako sa'yo, bata. Napakalakas ng loob mo. Alam ko naman di ako masusubo eh. Tsaka malinis na mga intensyon ko eh. Bakit ba gusto mo makausap si Commander? Ay, importante lang at tsaka personal. Importante? Para kanino? Para sa'yo o sa amin? Para sa lahat. Sino ka ba? At gusto mo makausap si Commander? Si Boy Bicol ka mo. Ikaw pala ang tinatawag nilang Boy Bicol. Bilib ako sa iyo sa pagkakaroon ng pangalan sa loob ng maikling panahon lamang. Kung hindi, hindi mo ako makakausap. Salamat naman at pinagbigyan mo ako ka-SP. Importante daw ang sadya mo. Meron sana ako ipapakiusap sa inyo kung pwede. Inabala mo ako dahil may ipakikiusap ka. Aba, sikat ka nga. Akala ko'y importante para sa amin ang pag-uusapan natin. Nasa sa inyo yung kung tuturing yung mahalaga para sa inyo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ba talaga ang sadya mo? Aarborin ko sana sa inyo isang taong nagngangalang Francisco Samonte na nagtatrabaho sa Washington Lumber. Kumari sana huwag niyo na siyang kolektahan. Ano naman ang kapalit? Utang na loob. Walang kwenta yan. Ang utang na loob ay hindi nakikita o nahahawakan. Sige, paalis na ako. Commander, ba't mo pinagbigyan ng uhugi na yan? Wala pa naman sinabi yan eh. At saka, hindi pa naman subok yan eh. Bigla na lang sumikat ang pangalan. Alam ko. Pero sa tansya ko, sa lakas ng loob ng taong yan, mapapakinabangan natin yan balang araw. Commander, ang sa akin ay paalala lang. Hindi natin kilala ang taong yun. Baka lalo tayo mapahamak. Ikaw ba si Francisco Samonte? Bo, Huwag ka na magbigay mula ngayon. bakit o? May marbor sa'yo. Huwag ka na rin namin pakialaman. Sino nga? Si Boy Bicol. Boy Bicol.
Sino siya? Kung hindi mo siya kilala, hanapin mo. Pag nagkita kayo, halikan mo at magpasalamat ka sa kanya. Here I am, all alone, just thinking of the times we had, and I'm so in love with you. But there you are, with your own life, and hope that you will realize how much you mean to me. As you hear this melody, it's just a simple part of me. Oh, darling, can't you see? You're not around. The sound, the loneliness I had inside is what I can't deny. Because I'm so in love with you. Anak, may problema ka ba? Wala naman, Nonay. Oh, kumusta naman ang pagsasama niyo ni Bere? Ayos lang naman, Nonay. Kaya lang, kailangan talagang huminto muna ako sa pagpasok sa eskwela. Para naman makapagtinda ako. Alam niyo na, kailangan talagang paghandaan ng panganganak niya. Teka, ano kaya kung ganito ang gawin niyo, no? Dito lang kayo tumira mag-asawa. Oh, may mag-aasikaso pa kay Bireng, di ba? Kabanan na niya, di ba? Ano mang oras, nakasakitan siya niya, may magdadalang bigla sa ospital. Huwag na ho. Mamaya baka magalit pa sa tatay. Ay, naku, huwag mo intindi yung tatay mo. Ako bahala ron. Pag narito na kayo, wala nang magagawa yun. Saka, sayang pa yung iniupan niyo sa bahay. Dadalawa lang naman kayo. Salamat, Tonay. May kompromiso lang si Boy Bicol. Kailangan ng pera. Hindi ba nabanggit kung magkano? Wadalang bulig lang ho. Sandali. Sabihin mo kay Boy Bicol, pasensya na muna siya rito. Medyo mahina ngayon dahil walang barkong dumarating. Salamat ho. Makakarating ho. Nagbigay ba? Oo, 2,000. Ayos. Mabigat talaga ang pangalan Boy Bicol dito sa Balibago. Kung alam lang niya. Bilib talaga ako si Boy. Kayang-kaya mo pasikatin na isang tao. Kahit wala siyang kaalam-alam. Boy, puntahan pa natin yung iba. Baka makakolekta pa tayo. Tama yun. Halina kayo. From the time when I knew you've been changed, you've been changed. All the people around there count your name. The little camp sheriff up the color, you've been changed. And everybody lays the blame on you've been changed. You've been changed. Still longer it feels good in my mind. Big church with a crown, got a stand on the ground. Stand at a little time, we've been changed. The doctor medicine county died with child. Although your skin was black, you were the one that didn't turn your back. On the hungry white child, so may you've been changed. Ate siya si Gloria. Hello. Hello.
Iwasan ang hirap sa mundo ng pagturusa. Kailan pa ba magbabago ang buhay kong gulong-gulo? Sana'y tulungan mo. Bakit ba nabuhay pa? Ang tanong sa sarili ko sa pagsubok na ito. Ang isla pa ang pag-asa. Bigla na lang nabuhay nang makilala ka. Umiibig ako sa'yo, sana'y malaman mo. Ang Diyos ay ang saksi sa pag-ibig kong ito. Bakit ba buhay ka? Yan ang tanong sa sarili ko sa pagsubok na ito. Ang isla ba ang pag-asa? Bigla na lang Lani, order mo naman akong black coffee. Oo, oo. Pare, magbigay ka na ng kontribusyon sa grupo ni Boy Bicol. At kung pwede sana, umpisa mo na ngayon. At saka maliit lang naman eh. 1,000 sa linggo. Nagbibigay na ako sa Magandang gabi, ka-SP. Masamang balita. Pinakialaman ng grupo ni Boy Bicol ang teritoryo natin. Ilan sa mga negosyanteng hawak natin ang pinagpapatay nila dahil ayaw silang bigyan ng kontribusyon. Boy Bicol? May kasundo kami dalawa. Sigurado ka bang pangkat ni Boy Bicol yan? Oo, Commander. Hindi pala lalaking kausap ang Boy Bicol na yan. Titingnan ko lang kung ano ang gagawin niya sa susunod. Boy, paano yan? Marami ng grupo pumapasok sa Balibago. Kanya-kanyang kolekta sa mga club at mga business establishment. Mapipigil lang yan. Kung magpapakita si Boy sa Balibago, hayaan nyo. Iimbitahin ko si Boy Bicol bukas. Salamat to kayo. Pinaunlakan mo ang paanyaya namin. Halika muna sa loob. Medyo nagkakasayahan dun eh. Pare, pulutan. Pare! Nagkakasayahan pala kayo rito. Sana nakapagdala man lang ako ng bote. Hindi na kailangan to kayo. Pagdalo mo rito, malaking kasiyahan na para sa amin. Salamat. Siya nga pala to kayo. Itong grupo namin. Ilan-ilan ang wala. Pati ang pinaka-big boss namin. Eh, alam mo na, delikado siya rito eh. May pangalan siya rito sa Angeles eh. Pare, ano ba talaga ang kailangan nyo sa akin? Darating tayo dyan. Halika, dito tayo mag-usap. Siya nga pala, to kayo. Naalala mo ba yung sunog na nangyari sa Good Morning Grocery? Yung malapit sa Balibago? 10 taon na nakakaraan. Hindi ko makalimutan yun kung paano mo nabuksan ang kaha para makuha ang pera. Ako ang batang yun. Hindi ko makalimutan yun. Hindi dahil sa hindi ko nakuha ang pera sa'yo. Ang pinagtataka ko lang,
Kung paano mo nabuksan ang kaha? May isang pangyayaring naging testigo ko sa kakayahan mo. Sa pagbukas mo ng mga nakakandado o nakasusi. Katulad nung hinostage sa subdivision, yung malapit sa Clark, hinila ka ng ilang mga pulis para pabuksan sa iyo yung nakakandadong pinturon. Para hindi malaman ng mga hostage kung paano sila nakapasok. Alam ko na kung anong gusto niyo sa akin. Kung anong kailangan niyo. Kung ano man ang nasa isip mo, yun din ang ibig namin mangyari. Alam nga naman basta na lang kayo makipagkaibigan. At ako pa ang pinatawag niyo. O kayo, lahat ng kasama sa grupo, may pangalan. Si Boy Negro, yung maitim na yun. Katabi niya, si Boy Vengador. Yung nasa tabi, si Boy The Aquatic. Si Emil Labuyo. Si Boy Django. Si Boy Demonyo. Tsaka si Boy Palakol. Lahat-lahat nagsama-sama. Tukayo, sikat ka na. Kung hindi ka namin pag-iinteresan. Kami nagpasikat sa'yo. Aani ka na lamang ng biyaya dahil sikat ka na. Ano ba talaga ang kailangan niyo sa akin? Kapatin niyo nga ako. At kung anong papel ko rito. Alam mo pare, mula nang ikasal ka, hindi ka na pumupunta sa club. Marami ng grupong pumapasok doon. Kinikikila ng mga hostess. Kumukuha ng pera. Ang gusto lang namin mangyari, kahit hindi ka sumali sa grupo namin, pumunta ka roon gabi-gabi. Para mga grupong yun, hindi na magkaroon ng anumang lakas ng loob na gumawa ng katarantaduhan. Ang ibig mo sabihin, ako naka-front, kaya kikita, ganon. Sabihin na natin ganon. Pero may kapalit. May pocket money ka. Manggagaling sa amin. Alam mo to, Kayo. Kung wala lang utang na loob sa'yo, di kita pagbibigyan. Pagbibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Ayoko nang merong masasaktan. Kahit na isa. Dahil akong tagilid. Para saan yan? Proteksyon. Hindi natin masasabi ang panahon, pare. Kunin mo na. Sige na. Inarbor na ako ni Boy Bicol. Ngayon, kinokolekta na naman niyo ako. Sumira si Boy Bicol sa usapan eh. Walang ibang may kagagawa niya kundi mga bata ni Boy Bicol, Commander. Bakit hindi natin gantihan si Francisco Samonte? Kung gaganti rin lamang tayo, bakit hindi pa si Boy Bicol? Para masugpo na ang kanyang kamandag. Nagkamali lang tayo. Kung ba't pinagbigyan pa natin siya? Ni hindi naman natin napakinabangan. Bayaan mo, Commander. Matitiyempohan din namin siya. Hindi na natuloy-tuloy yung inuman natin, ha? Nasa bahay lang naman ako kung linggo, ha? Pasya na mo ako roon. Sorry pare. Kaya lang talagang busy. Pero nakaplano na talaga ako pumunta sa inyo. Kaso nga lang, maraming naskaso. Sarge, sino ba ang taong yan? Kumpare daw niya. Kala ko ba lakad natin dito para mag-investigate? Kasama na rin yun sa pagdalaw niya sa kumpare niya. Bakit pare?
May kailangan sana akong impormasyon sa'yo eh. Ano yun, pare? Tungkol dun sa dalawang taong hinagisa ng granada dun sa kabilang kalye. Ayon sa impormasyon ko, galing daw dito sa yung dalawang biktima. Ganito yan, pare. Yung dalawang taong yun, na sinabugan ng granada, galing dito sa loob. May kinuha silang pera. Pera? Para saan? Pre, alam mo naman siguro dito, lahat ng negosyo, kinokolektahan. Kanya-kanyang troka. Iba't ibang grupo. Pare, wala ka mga impormasyon kung sinong grupong tumira dun sa dalawang biktima? Kabisado mo naman ako, pare. Hindi ko galing makialam, lalo na sa mga ganyang gulo. Kaya lang napilitan ako magbigay sa grupong yan. Lalo na ngayon, kontrabista na ako. 70 tao ang hawak ko. Pare, sandali lang. Saan yung dadalhin mga taong yan? Mga BSDO kami. Trento, kilala mo naman kami ah. Pre, anong nangyari doon? Dilensya, kulang kasi ang pinabigay ng tatay mo eh. Ayun, napagbintangan tuloy siya ng hulog ng Amerikano. Mga tao ni paring Kiko yan ah. Anong kasalanan nila? Nang-hold up na Amerikano. Pwede ba? Ako na magdadala sa kanila sa presinto. Boss, huwag naman ho sana. Naghahanap buhay naman ho ng marangal ng mga tao eh. Marangal na ba ang pang-hold up? Boss, kilala ko sila. Hindi ho mga hold-upper yan. Pino, huwag ka makialam dito. Mga tauhan ho ng tatay ko yan. Alam ko. Kaya ngayon nalalayan ko eh. Tingnan muna. Sino ba itong pakilemeron to? Ha? Mabuti na lang naareglong kaso. Kaya pinawalan kami agad. Yun na nga eh. Dinala namin si Sergeant de Guzman sa ospital. Ginamot lang yung sugat niya. Tapos, pinalabas din. Mga kaibigan, iwanan ko muna kayo ha. Boss, wala eh. Wala. Eh, hindi ba sinabi mo kanina sa akin nandiyan lang sa loob? Wala ko ron eh. Yo! Tingnan mo rin sa likod, baka doon dumaan. Kung ano? Kaya na. Doon.
Hindi pa nga siya nakakauwi mula nang lumabas siya ng bahay kahapon ng umaga. Hindi pa yun natulog sa ibang bahay. Saan kaya nagpunta? Ngayon lang nangyari yun ah. Saan kaya siya nagpunta? Sang, wala pa si Ino. Wala pa nga eh. Ito nga si Gloria, nahanap siya. Saan kaya sa dinala? Mangyari na, tiyempohan siya ng BSDU at sinakay sa jeep kagabi. Kailan ka mo? Kagabi ho, isinakay siya sa jeep na pampasahero. Sige, salamat ha. Natatakot ako. Baka kung ano na ang ginawa sa kuya niyo ng mga taong gumulpi sa kanya. Inay, masyado na nga ako nababahala eh. Kung saan ko siya hinanap. Maski sa presinto, wala. Nay, may nakapagbalita ho sa amin. Nasa city jail daw si Kuya Ino. Sigurado ho. Ha? Dahil nakita na namin dun eh. Eh, galing na ako sa city jail kanina. Wala siya dun eh. Ay, baka kaninang hapon lang dinala. Pare, salamat doon sa pagkakapiyansa mo sa akin, ha. Wala to kayo. Kailangan ka namin, eh. Hoy! Pare, Oy, pare, pusta ka? mabuti. Halika. Pare, Napasyal ka, pare. sino pare, andyan ba? Wala na siya rito. Buhat na mag-asawa siya. Humiwalay na siya ng tirahan eh. Bakit ba? May tatanong lang ako sa kanya. Pare, may ginawa na naman ba si Ino? Wala, Mare. Gusto ko lang maliwanagan tungkol dun sa nangyaring kaguluhan sa isang club. Kuya! Kuya! Rin, bakit? Ang kuya, nandiyo ba? Wala, maagang umalis. Mangyari, nahanap siya ng mga pulis eh. Bakit? Ewan ko nga ba? Kaya mo sasabihin ko sa kanya. Alis na ako. Kailangan malaman niyo. Mag-ingat ka. Pati.
Kailangan ng tulong ninyo. Wonder, kalaban! Balik! Dali! Napapansin ng matataas na opisyal. Kinakailangan kumilos tayo. Baka sabihin wala tayong ginagawa. Sir, sa nangyaring banatang kahapon ng mga kriminal na elemento, lumalabas na ang pinakamalaking pangkat na natitira ay ang pangkat ni Boy Bicol. Colonel, matagal na namin pinaproject ang pangkat ni Boy Bicol. At may palagay ako, malapit na namin sila mahuli. Sir, kailangan siguro maglunsad tayo ng malawakang operasyon laban sa pangkat ni Boy Bicol. Sarge, magbigay ka ng report tungkol kay Boy Bicol. Kailangan ko bukas ng umaga dito sa opisina. Yes, sir. Mabuti't dumating ka. Kung ilang araw nang pabalik-balik ang mga pulis dito. May dalang warrant of arrest. Para sa'yo. Bakit nagkakaganyan ka, Pete? Kailanman di natin pinangarap ang mataas na ambisyon. Bakit kailangan pumasok ka pa sa gulo? Hindi mo ako naintindihan, baby. Ako hindi mo naiintindihan. Akala mo ba, hindi masakit sa akin na magkunwari? Na hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. Mula pa nun, matagal ko nang alam. Buko na kita. Diyan ka naman nagkakamali, baby. Naniwala ka kagad sa sinabi ng mga tao tungkol sa akin. Ako na palaging nasa tabi mo. Wala ka pa rin tiwala. Baby, mali lahat ng sinabi nila tungkol sa akin. Maliit pa ako.
Wala na akong ginawa kundi mag-aral at magtrabaho ng parehas. Dinanas ko lahat ng hirap na yun. Kumita lang. Pero ano nangyari? Talagang maraming tao ang mapagsamantala. Gusto nila sila ang mapabuti. At ako ang mapasama. Kaya ako nagbalik dito para tuluyan na magpaalam sa'yo. Maaari hindi na tayo magkita muli. Saan mo balak magpunta? Bahala na. Vic, bago ka umalis, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Sir, nakatakas yung iba. Hindi na namin nabot. Sabi ni Boy Topacio, dito ka raw nagtatago. Hindi ko akalain may pa-disguise ka pa. Kailangan eh. Alam mo na, medyo mainit ngayon ang sitwasyon eh. Ano na nga pala nangyari kila Boy Topacio? Boy, nilusob ng mga PC at pulis ang kanilang hideout. Pero nakatakas si Boy Topacio. Wala siyang pera. Kailangan niya lumayo dito sa Angeles. Sol, ano naman tulong ang magagawa ko? Ako nga mismo. Eto, hinahanap ng mga pulis. Nabanggit sa akin ni Boy Topacio na eksperto ka raw sa pagbubukas ng anumang uri ng mga bagay na nakasusi o nakakandado. Isang bahay ng Amerikano sa subdivision, sa tabi ng Clark. Ikaw daw ang magbubukas ng pinto. Bakit kailangan ako pa magbukas? Pwede naman barilin na lang yung lock ng pinto para makapasok. Sa tabi ng base, tsak na mabubulabog ang gwardya. At siguradong matitiklo ang mga kasamahan niya. Sol, kailanman ang gawain ganyan na hindi ko pa pinasok. At wala akong balak pasukin. Pakisabi mo lang kay Tokayo na kung maaari iba na lang ang paggawa niya. Ito ang telepono ko. Bibigyan kita ng pagkakataong makapag-isip. Hanggang bukas ng umaga. Alalahanin mo, boy, na may mga mahal ka sa buhay na maaaring malagay sa panganib. At hindi ako titigil. Hindi ako titigil ng kakagawa ng paraan. Matulungan ko lamang si Boy Topacio. Boy, paano?
Hello? Pwede kay Sol Sokirata? Hello! Hello? Sol? Ayan pare, nagawa ko ng obligasyon ko sa inyo. Bahala na kayo. Ayoko madamay. Aalis na naman sa Webes Steve papuntang Hawaii. Doon naman siya madidistino. Kung ganun, sasama ka rin, pati na mga bata. Hindi na siguro. Kasi wala mag-aasikaso ng negosyo ko dito. At saka ang isa pa, 6 na buwan lang naman assignment ni Steve doon eh. Ah, ganun ba? Darling, here's your favorite drink. Thank you, sweetheart. Sige, kumain ka lang. Aba, ano kayo yung kalubog doon sa loob? Mukhang may tao ah. Darling, I better find out what's going in there. Sandali lang nga, maiwan ko muna kayo. Huwag kang sisigaw. Hold up to. Pera't alahas mo lang ang kailangan namin. Turo mo. Bilis. Bilis. Pasok. Huwag kikilos. Kayo dalawa. Hold up to. Kailan pa ba babago ang buhay kong gulong-gulo? Bakit ba nabuhay pa? Yan ang tanong sa sarili ko sa pagsubok na ito. Isla pa ang mag-asa, bigla ng lahuan ng aking matando. Hoy, Bicol kung tawagin niyo, nilait ng gusto. Ngunit bakit ba kailangan pa ang buhay ko ay itaya? Ano ang naging kasalanan ko? Ronquillo, ayun na. Mga pulis ito! Ibaba niyo ang mga baril niyo! Hoy, baril ka pa. Tayo! Tumayo ka!
Jim, Joe, Tongkilyo. Sir, si Boy Bicol na sa loob. Oh, Joe, bakit? Para sa'yo ito, boy. Ikaw naman eh. Hindi naman totoo ito eh. Laruan lang to ah. Hindi, boy. Magagamit pa yan. Totoo ba to? Oo, totoo yan. Hey, you! Oh, ano nangyari? Ano ba yung narinig kong putukan kanina? Oh, ba't may dala kang baril? Kailan ka pa natutong umawak niyan? Nay, Tay, hinahabol ako ng mga pulis. Tago niyo ako. Mabuti, sumuko ka muna. Saka mo na ipaliwanag kung anong ginawa mo. Tay, hindi ako maaaring sumuko sa kanila. Wala naman akong kasalanan eh. Naalala niyo ba nung dinala ako ng mga BSDO? Gusto nila akong patayin. Mabuti na lang ho, maraming tao. Kung walang tao rin, malamang napatay na nila ako. Ngayon, kung susuko ako, Itay, sigurado ko tutuluyan na nila ako. Hindi nila magagawa yan. Dahil sasama ako, kahit saan kadalhin. Pwede ba? Ako naman ang pakinggan nyo. Lagi na lang ako sunod-sunuran. Ako magdidesisyon ngayon. Haloy nang di ka bakasyon niya, patapakasyon siya na digdi. Dapat makuha ka na ng gapo sa jainom mo. Ay, yo. Pirmila yan. Ano mo yan si Boy? Bagong bakasyon, pareho man na Bicol. Kaya, pat maurang banana, para kayos man na ganan. Ino! Alik ka rito! Hinahamon kita! Primo, sino ba yan? Si Bob yan, may impluensya. Mayabang yan. Gustong gumawa ng pangalan dito sa Kalulbon. Huwag mo nang patulan. Titigil din yan. Pag walang pumansin. Duwag pala ang bisita ninyo eh. Alik ka rito! Magkamay lang tayo! Primo, ingat ka dyan. Traitor yan.
Naisiyan kung limandaan daw kakang magulang ni Bob. Iyo, sa aga may madigling pulis. Aristong ka. Pero Lolo Huling, Lolo Nano, Primo, isi man sa nanindo, nadaya kong kasalaan. Hino, aram ko. Daikang kasalan, pero maray na ang naglilikay sa mata kang kababanwata. Maraot ka. Lola, daya kong kasalaan. Hino, digdi sa banwaan nin kalulbon. Masakit na kalabanon ang pamilya ni Bob. Masyadong maimpluwensya. Bakit? Mayroong warrant of arrest para sa kanya. Nakaalis na po. Kanina pa. Sige, oh. May palagay ko, sir. Sa Bicol ang tatago si Boy. Sa mga kamag-anak niya. Saan man bayan siya sa Bicol? Ipadala mo impormasyon sa PCIMP. I-dispatch mo ang lahat ng detalya para arestuin siya ron. Yes, sir. Boy? Sol, Boy, buti na lang natanggap mo agad yung telegrama ko. kaya nga nagmadali ako sa pagparito eh. Salamat ah. At may sorpresa ako sa'yo. Nagabala ka pa. Sana hindi na. Kumusta ka na, Biring? Eto. Mabuti. Siya nga pala, may dala akong pagkain para sa'yo. Mali ang timing mo. Kumain na ako eh. Kay Sol ko nalaman ang lahat ng mga nangyari sa'yo. Matagal ka na wala. Kung saan din ako naganap sa'yo, Biring. Huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. Ang intindihin natin ay ang ngayon. Ang kalagayan mo. Huli na ang lahat. Wala na tayong paraang magagawa. May mga malalaking tao kung kilala, natutulungan tayo. Yun ay kung papayag ka. Magtiwala ka sana sa amin ni Sol. Anong gagawin natin? Susuko ka. Pero hindi sa mga pulis ng Angeles. Kundi sa mga opisyal na nakatataas pa sa kanila. Sinisiguro ko sa'yo, hindi ka mapapahamak. Kung gano'y babalik pa tayo sa Angeles? Kailangan sekreto lang. Walang makakaalam kundi tayo lang. Sol, kailangan mo una ka ron. Para makontak mo yung mga taong sinasabi ko sa'yo. Paano ko malalaman kung nandun na kayo? Hayaan mo't ako na lang ako kontak sa'yo. O paano, Boy? Mauna na ako sa inyo.
talaga, no? Wala ka man dila. Ilang beses na ako labas-pasok sa kwartong ito. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magsalita. Konti lamig. Magpahinga ka na muna. Kami lang bahala rito. Yung puso mo. Alam mo, Sarge, paraan pa para umamin to eh. Aminin mo na kasi para gumana ang kaso mo. O gusto mong mabulok sa bilangguan. Boy, madaling remedyo niyan. Kung ayaw mong kumanta, takpan ka lang namin ng dyaryo. Tapos ka na. Umamin ka na kasi para hindi ka matakpan ng dyaryo. Rongilio, meron ako mas malinis na paraan. Ilagay natin siya sa drum, buhusan natin yung semento, pagkatapos ihulog sa dagat. Period. Ano? Kukuha na ako ng drum. Sarge, sandali lang ah. Teka. Magtatapot na ako. Sarge, wala nang problema. Umamin na. Disintunado nga lang. Tama ka, Sarge. Wala kasalanan sa Boy Bicol. Ang lahat na binibintang sa kanya ay kagagawang lahat nila Boy Topacio. Bukas ko na lang kukontakin yung mga taong kinausap ko para sa pag-surrender mo. Bukas ko na rin paalam kay Sol na narito na tayo. Siguro kailangan na natin magpahinga. Lalo na ngayon, wala istorbo. Kaya, Sol? Akala ko ba hihintayin mong kontakin kita? Sol, paano mo nalaman narito kami? Alam mo naman siguro, boy, kung gaano katunog ang pangalan mo dito sa Angeles. Kaya hindi ko na hinintay na kumonta kayo. Okay. Boy, hindi pa panahon para sumuko ka. Ano? Hindi ba nag-usap na tayo? Oo nga, pero delikado pa sa ngayon. Katunayan ngayon, napapaligiran na ng mga pulis ang lugar na ito. Kaya nga ako napasuko dito para makatakas si Boy. Tama si Solbering. Hindi pa siguro napapanahon para sumuko ako. At saka hindi pa tayo nakakasiguro eh. Eto, isuot mo ito para hindi ka nila makilala. Ino, maniwala ka sa akin. Ngayon lamang ang oras para sumuko ka bago ka nila matsyempuhan. Tama si Solbering. Traidor ka! Sige! Lumapit
kayo! Kundi sabog ang ulo nito ang kasama nyo! Sige! Sige! Lumapit kayo kundi patay ito! Sige! Dala kayo! Sige! Lumapit kayo! Bilib na talaga ako sa utak mo. Mula ngayon, wala na tayong kukumpetensya. Kontrolado na natin ang buong Angeles. Ganyan lang yan. Hanggat wala pang mautak na darating, nakakalaban sa atin. Bakit hindi nyo pinigil? Alam nyo walang kasalanan. Wala na kaming magagawa. Lumaban eh. Isa pa, sir. Wala nga siyang kasalanan. Pero masama naman siya. Sa mata ng maraming tao. Kailan pa ba magbabago
Kung gulong-gulo sana